Papa, hindi ba may trabaho ka? Sino po siya? Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ni Dalisay nang marinig niya ang tanong ng anak na babae. Nakatayo siya roon, hawak ang kamay ni Yana habang ang mga mata niya ay nakatutok sa eksenang naglalaro ilang metro ang layo. Ang asawa niyang si Ramil na nakayakap sa bayong ng isang babaeng hindi niya kilala, parehong may dalang maleta at mukhang nagmamadali. Ang totoo, kaninang umaga ay hinalikan siya nito sa at sinabing may kailangan itong asikasuhin sa Cebu. Isang linggo umano itong mawawala. Ngayon, narito siya, nakangiti sa ibang babae na parabang siya ang bumubuo ng mundo nito. Yana, halika na! Sambit ni Dalisay pabulong habang hinihila ang kamay ng anak. Pero hindi natitinag si Yana. 7 pa lang siya, pero sapat na ang edad para malaman na may mali. Si Papa yon, di ba? Bakit may kasama siyang ibang babae? Tumibok ng malakas ang dibdib ni Dalisay. Ayaw niyang maniwala sa nakikita niya. Siguro ay katrabaho lang yon. Siguro ay may kliyente si Ramil na kailangang ihatid sa airport. May paliwanag yon. Laging may paliwanag. 7 taon silang kasal. At hindi naman siya nagkamali sa pagpili ng taong minahal niya. Tama ba? Tumawid si Ramil na parang may hinahanap sa cellphone. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang mga mata nila. 1 segundo, yun lang ang tagal bago magbago ang ekspresyon nito mula sa tuwa papunta sa gulat, at mula sa gulat ay papunta sa takot. Dalisay? Nabitawan ni Ramil ang bayong ng babae. Anong ginagawa mo rito? Sumundo sana ako ng pinsan ko. Sagot ni Dalisay, hindi maalis ang tingin sa babaeng nasa likuran ni Ramil. Pero mukhang hindi na kailangan. Tumayo si Yana sa harapan, nakatingin kay Ramil na may halong pagkalito. Papa, sabi mo may trabaho ka sa Cebu. Bakit nandito ka pa? At sino po siya? Napatingin si Ramil sa babae, tapos kay Yana, tapos kay Dalisay. Parang naghahanap ng sasabihin. Pero walang lumalabas sa bibig niya. Ang babaeng kasama niya, mukhang bata pa, maayos manamit, may dalang mamahaling bag, ay tahimik lang na nakatayo. Pinagmamasdan ng eksena na parang manonood sa sinehan. Dalisay, makakausap kita mamaya, sabi ni Ramil, pabulong papalapit. Pero ngayon kailangan kong... Sino siya, Ramil? Putol ni Dalisay. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak, pero may kabigatan sa boses niya na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Sagutan mo ang tanong ng anak mo. Si Kiara, sagot ni Ramil. Parang sapat na yon, kaibigan ko. Tumingin si Dalisay sa babae, si Kiara, at napansin ang pag-iwas nito ng tingin. May kung anong pamilyar sa mukha nito, pero hindi niya matukoy, at saka niya napansin ang singsing sa kamay ng babae. Hindi singsing sa kasal, pero singsing na may malaking bato. Ang klase ng singsing na hindi basta-basta ibinibigay ng kaibigan. Gaano na kayo katagal? Tanong ni Dalisay, diretso. Hindi sumagot si Ramil. Sa halip, hinawakan niya ang braso ni Kiara at sinabing, sige na, mauna ka na. Ako na ang bahala dito. Nilingon ni Kiara si Dalisay at sa isang saglit, may kumislap sa mga mata nito. Hindi guilt, pero parang babala. Tapos, tumalikod ito at naglakad palayo, dala ang maleta, patungo sa check-in counter. Ramil, sabi ni Dalisay at nang tingnan siya nito, nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Huwag mo akong lokohin. Hindi mo ba ako kilala? 7 taon tayong kasal. Alam ko may iba ka. Hindi samagot si Ramil, at iyong katahimikan, iyon ang pinakamalakas na sagot na natanggap ni Dalisay sa buong buhay niya. Yana, halika na, sabi ni Dalisay, hinawakan ng kamay ng anak. Uuwi na tayo. Pero Papa, uuwi na tayo. Ulit ni Dalisay, mas matatatag na yon. Hindi siya lilingon. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi sa harap ng anak niya. Hindi sa harap ng mga stranger na nakatingin na sa kanila. Nang makalabas sila ng airport, sumakay si Dalisay ng taxi na may nanginginig na mga kamay. Umupo siya sa likod, hinawakan si Yana sa kandungan at pinikit ang mga mata. Naramdaman niya ang pagyakap ng anak sa kanya
At sa sandaling yon, may kumala sa dibdib niya. Parang may pumutok na lubid na matagal nang humahawak sa kanya. "Mommy, umiiyak ka ba?" bulong ni Yana. Binuksan ni Dalisay ang mga mata. Hindi niya napansin na tumutulo na pala ang luha niya. Pinunasan niya ang mga ito gamit ang likod ng kamay. "Hindi anak, pagod lang ako." Hindi na nagtanong pa si Yana. Nayakap na lang nito ang nanay ng mas mahigpit at doon, sa loob ng taxi na patungo sa kanilang bahay sa Quezon City, naramdaman ni Dalisay ang bigat ng lahat ng hindi sinasabi. Ano pang itinatago ni Ramil? Ilang taon na ba siyang niloloko? At higit sa lahat, paano niya itatago ang sakit na ito sa anak niya? Nang makarating sila sa bahay, tumakbo si Yana papasok, patungo sa kanyang kwarto. Naiwan si Dalisay sa may pintuan nakatingin sa bahay na pinaghirapan nilang itayo. Ang mga litrato sa dingding, ang mga gamit na pinagsamahan nila, ang hardin na inalagaan niya araw-araw, lahat ng ito, parang kasinungalingan na ngayon. Kumuha siya ng cellphone at tiningnan ang pinagsamang account nila ni Ramil. Malamig ang mga kamay niya habang iniscroll ang mga transaksyon. Napansin niya ang mga withdrawal na hindi niya alam. Malalaking halaga, linggo-linggo, papunta sa isang account na hindi niya kilala. Napahinto si Dalisay. Ang mga numero ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa isang babae. May mas malaki pa ito. May mas malalim pa ito. At sa sandaling iyon, sa tahimik na sala ng kanilang bahay, naramdaman ni Dalisay na parang may bagong tanong na bumubuo sa isip niya. Isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa kung sino si Kiara. Kung kaya niyang magtago ng ganito katagal, ano pa kaya ang hindi niya sinasabi sa akin? Tahimik ang bahay na dati naming tahanan. Hindi ang katahimik ang nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang uri na may kasamang pagbabantay. Parang may humihingal na nasa sulok na handang manakit. Hindi makatulog si Dalisay. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa kisame habang paikot-ikot sa isip niya ang mga numero mula sa bank statement. 10,000 kada linggo. 20,000 minsan. Kay Kiara ba yon? O may iba pa? Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang katotohanang may ibang babae? O ang katotohanang walang kahit anong ideya ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa? Naramdaman niyang gumalaw ang kama. Si Ramil. Bumalik siya kagabi, makalipas ang ilang oras na may dalang amoy ng pabango ni Kiara na hindi pa rin nawawala. Kahit naligo na siya. Tila ba gusto siyang subukin ng tadhana, napatulugin siya sa tabi ng lalaking sira na ang pagkatao sa kanyang paningin. "Dalisay!" Mahina ang boses ni Ramil, paos pa rin sa antok. "Gising ka pa?" Hindi siya sumagot. Nagkunwari siyang natutulog. Naramdaman niya ang kamay ni Ramil na humaplos sa balikat niya, at sa sandali ngayon parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkasuklam. "May kailangan tayong pag-usapan bukas." Bulong pa ni Ramil bago bumaling sa kabilang side at nagsimulang humilik. Nanatiling gising si Dalisay hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan, habang inihahanda niya ang almusal para kay Yana, may kumatok sa pinto. Si Ramil na ang nagbukas. Narinig niya ang boses ng lalaki, pormal, propesyonal. Nang pumasok si Ramil sa kusina, may bitbit siyang papel. "May kailangan kang pirmahan," sabi niya, inilapag ang mga dokumento sa mesa. Hindi tumitingin sa kanya. Tiningnan ni Dalisay ang mga papel. Legal na dokumento. "Ano ito?" "Ayos lang naman," sagot ni Ramil, kalmado ang boses. "Para sa bagong ayos ng ating mga ari-arian. Para mas maayos ang pamamahala." "Bakit na yon?" Hindi niya maiwasang itanong. "Bakit kailangan na yon, Ramil?" "Para sa atin ito," mabilis na sagot niya. "Para sa seguridad ng pamilya natin." Napansin ni Dalisay ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ramil habang inaayos nito ang mga papel. Kung hindi niya nakita ang bank statement kagabi, baka naniwala siya. Baka pinirmahan niya na lang. Baka wala siyang itanong. Pero nakita niya. At hindi na siya ang babaeng bulag. "Ramil," mahinahon niyang sabi, "kailangan kong basahin muna ito." "Wala namang kailangang basahin," mabilis na sagot ni Ramil, pero naputol siya nang marinig ang boses ni Yana mula sa kwarto.
Mama? Saan ang uniform ko? Napasinghap si Dalisay. Nakalimutan niya. Sa unang pagkakataon sa 7 taon, nakalimutan niyang ihanda ang damit ng anak niya. Sandali anak, sigaw niya pabalik. Binalingan niya si Ramil. Pag-usapan natin ito mamaya. Ihahatid ko muna si Yana. Hindi na siya naghintay ng sagot. Iniwan niya ang mga papel sa mesa, patuloy na tumutulo ang mga luha na hindi niya napigilan habang inaayos ang anak. Sa kotse, tahimik si Yana. Nakatingin ito sa labas ng bintana parang may iniisip. 7 taong gulang pa lang, pero parang mas matanda ang mga mata niya kapag nakatingin sa kanyang ama. Mama? Biglang sabi ni Yana. Bakit magulo na ang bahay natin? Napahigpit ang hawak ni Dalisay sa manibela. Anong ibig mo sabihin, anak? Dati, masaya tayo, sabi ni Yana, mahina ang boses. Pero ngayon, parang may mali. Parang may itinatago si Papa. Hindi alam ni Dalisay kung paano sasagutin ang anak. Paano mo ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na ang mundo niya ay gumuho? Na ang ama niya, ang lalaking dapat na magpuprotek sa kanila, ay siya palang sisira sa kanila. Anak, sabi niya, pinipigilan ang boses na manginig. Ano man ang mangyari, mahal na mahal kita. Naintindihan mo ba yon? Tumango si Yana. Pero nanatili ang pag-aalala sa mga mata niya. Pagkatapos ihatid si Yana sa paaralan, bumalik si Dalisay sa bahay. Nasa sala si Ramil, nakatingin sa telebisyon na parang walang nangyari. Nasa mesa pa rin ang mga papel. Ramil? Tawag niya. Kailangan kong malaman ang totoo. Tumingin si Ramil sa kanya. Sa unang pagkakataon, may kakaiba sa mga mata niya. Hindi pagkakasala, kundi pagkainip. Ano bang totoo ang hinahanap mo, Dalisay? Tanong niya, malamig ang boses. Alam mo na? Nakita mo na. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Ang pera, sabi niya, hindi nagpatalo. Saan napunta ang pera natin? Ang joint account natin, saan napunta ang pera? Nanlamig ang mukha ni Ramil. Inilipat ko, para sa negosyo. Anong negosyo? Hindi mo kailangang malaman. Tumayo si Dalisay. Naramdaman niyang nanginginig siya, pero hindi dahil sa takot. Galit. 7 taon akong nag-alaga sa bahay na ito, sabi niya. Ang boses ay unti-unting lumalakas. 7 taon kong inalagaan ang anak mo, ang tahanan mo, ang lahat. At ngayon, sasabihin mo hindi ko kailangang malaman? Dalisay, hindi, putol niya. Hindi ako pipirma ng kahit ano hanggat hindi ko alam kung saan napunta ang pera natin. Hindi ako papayag na nakawin mo ang lahat. Nagulat si Ramil. Tila ba hindi inaasahan ang pagtutol niya? Sa loob ng 8 taon, si Dalisay ay masunurin, tahimik, hindi nagtatanong. Ito ang unang pagkakataon na tumayo siya. Dalisay, wag mong gawing mahirap ang lahat, sabi ni Ramil. Ang boses ay may halong babala. Kung pipirmahan mo lang ito, mas madali para sa lahat. Mas madali para kanino? Sagot niya. Para sa'yo? Para kay Kiara? Tumahimik si Ramil. Hindi niya itinanggi. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Dalisay na parang may pumutok sa dibdib niya. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito pagdududa. Totoo na. Hindi ako pipirma, sabi niya. Matatag ang boses. Lalaban ako. Natawa si Ramil. Isang tuyot, mapanuyang tawa. Lalaban? Paano? Wala kang trabaho. Wala kang pera. Wala kang kakampi. Lalaban ka saan? Hindi sumagot si Dalisay. Pero sa isip niya, may isang pangalan na biglang pumasok. Isang pangalan na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Ate Santi Villamor. Pagkatapos umalis ni Ramil na may dalang mga papel na hindi pinirmahan, tumawag si Dalisay sa numero na kabisado pa rin niya kahit 8 taon nang hindi nagamit. 2 beses tumunog bago sumagot ang pamilyar na boses. Hello? Santi? Mahina ang boses niya, basag. Santi? Ikaw ba ito? Sandaling katahimikan. Dalisay? Dalisay, ikaw ba yan? Oo, sabi niya.
at biglang bumuhos ang mga luha. Hindi na niya napigilan. "Santi, kailangan ko ng tulong." Hindi siya nagtanong ng marami. Hindi siya nagpaliwanag ng kahit ano. Sinabi lang niya, "Saan ka? Pupunta ako." Habang naghihintay kay Santi, pumasok si Dalisay sa kwarto ni Yana. Nakatulog ang bata. Nakayakap sa unan. Ang mga labi ay bahagyang nakangiti sa panaginip. Umupo si Dalisay sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. "Anak?" bulong niya. "Hinding-hindi kita pababayaan. Pangako ko yan." Tumingin siya sa bintana. Ang araw ay mataas na, maliwanag. Pero sa puso ni Dalisay ay madilim pa rin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung kakayanin niya. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya susuko. Hindi para kay Ramil. Hindi para sa bahay. Para kay Yana. Para sa sarili niya. Para sa babaeng minsan niyang nakalimutan. Ang babaeng may pangarap, may kakayahan, may halaga. Panahon na upang siya ay muling bumangon. Madilim pa ang umaga nang imulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa kisame ng maliit na apartment na inuupahan nila ni Yana. 4 na araw pa lamang sila dito, pero parang 1 taon na ang lumipas. Ang katahimikan ng bahay ang pumupuno sa kanyang dibdib ng kakaibang bigat. Dati, ang umaga ay tungkol sa paghahanda ng almusal para kay Ramil, pag-aayos ng kanyang damit pang opisina, at pagtiyak na perpekto ang lahat para sa kanya. Ngayon, ang umaga ay tungkol sa kung paano magsisimula muli. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nakasave pa rin ang numero ni Santi mula sa mga nakaraang taon. Ilang beses pa lang silang nagkita mula nang magkakilala sila sa kasal ng pinsan ni Ramil. Hindi sila masyadong malapit, pero noong huling tumawag siya, hindi nagdalawang isip si Santi na makinig. "Kailangan ko magtrabaho," bulong ni Dalisay sa sarili habang nakaupo. "Hindi pwedeng umasa lang ako sa natitirang pera." Kumuha siya ng lumang notebook mula sa kanyang bag. Ilang taon na itong hindi nagamit, pero nakita pa rin niya ang mga sulat kamay niyang notes mula sa kanyang accounting days. Ang mga numero, ang mga formula, ang mga balanse, parang mga lumang kaibigan na naghihintay sa kanya. "Kaya ko pa ba?" tanong niya sa sarili. Ang 8 taong pahinga sa trabaho ay mahabang panahon. Maraming nagbago sa industry, maraming bago ng sistema, pero hindi niya kayang magpatalo sa takot. Kumulo ang tubig sa maliit na kalan. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa mesa habang hawak ang laptop na hiram mula sa kapatid ng kanyang kaibigan. Binuksan niya ang email at nagsimulang maghanap ng mga freelance accounting jobs. Ilang oras siyang nag-scroll, nag-apply sa ilang postings, at nakipag-ugnayan sa mga online platform. Ang bawat aplikasyon ay parang maliit na hakbang pabalik sa mundo na minsan niyang pinili na iwan. "Mommy?" Rinig niyang boses ni Yana mula sa kwarto. "Mommy? Nandito ka ba?" "Dito ako, anak." Tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto. Nakahiga pa si Yana sa maliit na kama, nakayakap sa lumang manika. "Bakit gising ka na? Maaga pa." "Nanaginip ako, Mommy." Umupo si Yana at kumapit sa braso ni Dalisay. "Nanaginip ako na nasa bahay tayo, yung malaki, yung may hardin." Napahigpit ang hawak ni Dalisay sa kamay ng anak. "Anak, alam mo naman." "Opo, alam ko po. Hindi na natin bahay yon." Namumiti si Yana, pero hindi nito naabot ang kanyang mga mata. "Pero okay lang po, Mommy. Basta kasama kita." Napalunok si Dalisay. "Oo, anak. Basta magkasama tayo." Hinaplos niya ang pisingin ni Yana. "Kailangan kong magtrabaho ngayon, ha? Maggagawin akong importante. Pwede mo bang hintayin ako dito sandali? Mamaya na tayo mag-almusal." "Sige po," tumango si Yana. "Pero Mommy, pwede bang may gawin din ako para hindi ako boring?" Napahiti si Dalisay sa unang pagkakataon, sumula ng umagang yon. "Sige anak, iguhit mo ako ng magandang larawan para ilagay ko sa desk ko kapag may trabaho na ako." Kumurap si Yana. "Talaga po? May desk ka na?" "Meron na anak, kakasimula pa lang." Bumalik si Dalisay sa mesa at binuksan muli ang laptop. Maya-maya isang email ang pumasok.
Isang maliit na kumpanya na naghahanap ng part-time bookkeeper. Nag-aalangan siya sa una, pero pinindot niya ang reply at sinimulang itype ang kanyang aplikasyon. Ilang minuto lang na isumite niya ito. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Tanghali nang may pumasok na tugon. Isang maikling mensyahe. Kailangan ka namin agad. Pwede ka bang mag-umpisa bukas? Online lang naman. Tumigil ang mundo ni Dalisay. Binasa niya muli ang mensyahe, parang hindi makapaniwala. Yana, tawag niya. Yana anak, lumabas ka sandali. Tumakbo si Yana mula sa kwarto. Hawak ang kanyang drawing. Opo, Mami. Anak, may trabaho na ako. Napalunok si Dalisay. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga mata. May trabaho na ako. Talaga po? Tumalon si Yana. Ibig sabihin, may desk ka na? Oo, anak. Nayakap ni Dalisay ang anak. Pinipigilan ang pag-iyak. May desk na ako. At may trabaho na ako. Pero ang saya ay panandalian lamang. Nang gabing yon, habang natutulog na si Yana, binuksan ni Dalisay ang lumang laptop at sinimulang i-audit ang mga transaksyon ni Ramil. Hindi niya alam kung paano i-access ang kanilang joint account online, pero naalala niya ang password, ang kaarawan ni Yana. Doon niya nakita ang totoo. Hindi lang ang pera ang inilipat ni Ramil. May mga account na hindi niya alam. May mga pangalan ng kumpanya na hindi niya kilala. May mga transaksyon na nangyari habang siya ay nag-aalaga kay Yana, habang siya ay nagluluto ng hapunan, habang siya ay natutulog sa tabi ng lalaking ito na tinawag niyang asawa sa loob ng 10 taon. Ikaw, bulong niya, nakatitig sa screen. Ikaw pala ang dahilan kung bakit walang natira sa atin. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Binuksan niya ang notebook at sinimulang isulat ang lahat ng nakita niya. Bawat numero, bawat pangalan, bawat petsa. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa mga impormasyong ito, pero alam niyang kailangan niyang itago ang mga ito. Para sa sarili niya, para kay Yana. Kinabukasan, bago magsimula ang kanyang online work, tinawagan niya si Santi. Dalisay? Rinig niyang boses ni Santi sa kabilang linya. Okay ka lang? Santi, kailangan ko magpakonsulta. Napahawak siya sa notebook na puno ng mga tala. May nahanap akong importante. Sige, saan tayo makikita? Pumili sila ng isang tahimik na coffee shop sa Cubao, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga kakilala nila. Nang makarating si Dalisay, nakaupo na si Santi sa sulok, may dalang folder at tablet. Nakapolo siya at maayos ang buhok. Mukhang handa sa trabaho. Dalisay. Tumayo siya at inilahad ang kamay. Buti at nakarating ka. Pasensya na at naabala kita. Umupo si Dalisay at inilapag ang notebook sa mesa. Hindi ko alam kung sino pa ang pwedeng lapitan. Hindi ka naabala. Sabi ko naman sa'yo, pwede kang tumawag kahit kailan. Umupo si Santi at tumingin sa notebook. Ano ang nahanap mo? Binuksan ni Dalisay ang notebook at itinuro ang mga tala. Nakita ko ang mga transaksyon ni Ramil. Hindi lang siya naglipat ng pera sa joint account namin. May mga account siya na hindi ko alam. May mga kumpanya na parang front lang. Napahinto siya. Ramdam ang panging inig ng kanyang mga kamay. Santi, sa tingin ko may ginagawa siyang illegal. Tahimik na tiningnan ni Santi ang mga tala. Ilang minuto siyang nagbasa. Paminsan-minsan ay tumataas ang kanyang kilay. Dalisay, alam mo bang seryoso ang mga ito? Kung totoo ang mga ito, hindi lang ito tungkol sa inyong kasal. May kriminal na aspeto ito. Alam ko. Napahigpit ang hawak ni Dalisay sa kanyang kape. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayokong mawala sa akin si Yana. Ayokong mawala ang lahat. Hindi ka mawawalan, Dalisay. Itinulak ni Santi ang folder papunta sa kanya. Naghanda ako ng ilang dokumento para sa'yo. Forms para sa legal separation. At kung gusto mo, pwedeng tayong mag-file ng kaso para sa financial fraud. Napalunok si Dalisay. Kaso? Ibig sabihin haharapin ko siya sa korte? Kung handa ka? Tinitigan siya ni Santi. Pero hindi ito madali. Kailangan mong maging handa. Kailangan mong patunayan na ang lahat ng ito ay totoo. Tumingin si Dalisay sa notebook, sa mga numero, sa mga pangalan.
Tumingin siya sa folder na puno ng mga legal forms. At naalala niya ang mukha ni Yana kaninang umaga. Ang ngiti nito, ang yakap nito, ang mga salitang, "Basta kasama kita, handa ako," sabi niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang yon. "Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Para sa sarili ko," numiti si Santi. "Sige, pero Dalisay, kailangan mo mag-ingat. Huwag mong ipaalam kay Ramil na alam mo ang mga ito. At huwag mong itatago ang lahat ng ebidensya sa isang lugar lang. Baka kailanganin mong mag-ingat sa mga susunod na araw." "Alam ko," tumango si Dalisay. "Salamat, Santi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." "Huwag mo akong pasalamatan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko." Tumayo si Santi at inayos ang kanyang folder. "Pero Dalisay, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa, okay?" Napangiti si Dalisay, kahit hindi niya alam kung bakit. "Okay." Nang gabing yon, pagkatapos patulugin si Yana, umupo si Dalisay sa mesa at binuksan muli ang kanyang laptop. May trabaho siyang dapat tapusin para sa kanyang bagong kliyente, isang maliit na negosyo na nangangailangan ng bookkeeping. Pero bago yon, binuksan niya ang kanyang notebook at sinimulang iayos ang mga tala tungkol kay Ramil. Isang oras siyang nagtrabaho, maingat na inaayos ang bawat impormasyon. May nahanap siyang hindi inaasahan, isang transaksyon mula sa isang kumpanya na hindi niya kilala. Pero ang pangalan ng kumpanya ay pamilyar. Villamor Holdings, bulong niya. Bakit pamilyar ito? Binuksan niya ang internet at ni-search ang pangalan. Ilang segundo lang lumabas ang resulta. Isang kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Santi. Napahinto si Dalisay. Bakit may transaksyon si Ramil sa kumpanya ng pamilya ni Santi? Tinitigan niya ang screen, ramdam ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi siya sigurado kung anong ibig sabihin nito, pero alam niyang kailangan niyang malaman. Binuksan niya ang file at sinimulang isave ang screenshot ng transaksyon. Hindi pa siya sigurado kung ano ang gagawin dito, pero may kakaibang kutob siya. Isang kutob na hindi siya dapat magtiwala kaagad sa sinuman, kahit kay Santi. Tumingin siya sa kwarto ni Yana. Narinig niya ang mahinang hilik ng anak, ang tunog na nagpapakaalma sa kanya sa mga gabing ito. "Hindi ako magpapatalo," bulong niya. "Para sa iyo, anak. Para sa atin." Isinara niya ang laptop at inilagay ang notebook sa loob ng lumang bag sa ilalim ng mga damit. Hindi siya sigurado kung sino ang mapagkakatiwalaan, pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya para sa kanyang sarili at para kay Yana. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa kanyang online job, may pumasok na bagong email. Mula ito sa bangko. Isang notification tungkol sa isang transaksyon sa account ni Ramil. Binuksan niya ito at nakita ang isang malaking halaga na inilipat sa isang account sa ibang bansa. Kasama ang pangalan ng kumpanya, ang parehong kumpanya na may transaksyon kay Santi. Napahinto si Dalisay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang numero ni Santi. Ilang segundo siyang nag-alinlangan, ang daliri ay naglalaro sa screen. "Hindi pa ako sigurado," bulong niya, "pero kailangan kong malaman." Isinulat niya ang lahat ng impormasyon sa kanyang notebook, ang pangalan ng kumpanya, ang numero ng account, ang petsa ng transaksyon. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, pero alam niyang kailangan niyang itago ang mga ito. Para sa kanyang sarili, para kay Yana. At sa gabing yon, habang natutulog ang anak, umupo si Dalisay sa mesa at sinimulang i-audit ang lahat ng transaksyon ni Ramil sa nakalipas na 5 taon. Ang bawat numero, bawat pangalan, bawat petsa, lahat ay isinulat niya ng maingat. Hindi siya sigurado kung ano ang hahanapin, pero alam niyang may nahanap siya. Isang pangalan, isang kumpanya. Isang transaksyon na nag-uugnay kay Ramil sa pamilya ni Santi. "Anong ginagawa mo, Santi?" bulong niya nakatitig sa screen. "Ano ang koneksyon mo kay Ramil?" Hindi siya nakakuha ng sagot, pero alam niyang kailangan niyang malaman. At sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot na magtanong.
Tumingin siya sa notebook, sa mga tala, sa mga ebidensya. Ngumiti siya. Isang maliit, determinado at puno ng pag-asa na ngiti. Magsisimula na ako, bulong niya. At hindi ako hihinto hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Umupo si Dalisay sa harap ng laptop. Ang malamig na liwanag ng screen ang tanging nagbibigay ilaw sa maliit na kwarto. Nakatulog na si Yana sa kabila ng kama. Ang kanyang maliit na kamay nakakapit sa unan na parang may hinahanap na kalinga. Hinaplos ni Dalisay ang no ng anak bago bumalik sa mga dokumentong nakabukas sa harap niya. 3 linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan niya ang pangalan ng kumpanyang nag-uugnay kay Ramil sa pamilya ni Santi. 3 linggo ng pagsasaliksik, pag-audit at pagtutugma ng bawat numero sa bank statements, kontrata at resibo. 3 linggo ng mga gabing walang tulog at mga umagang puno ng kape upang manatiling gising. Sa screen nakalatag ang ebidensya na kanyang tinipon. Ang peking lagda niya sa deed of sale ng bahay nila sa Quezon City, ang mga nilipat na pondo mula sa kanilang joint account papunta sa account ni Kiara. Ang mga ghost employees sa payroll ng kumpanya ni Ramil na ang mga sahod ay direktang pumapasok sa personal account ng kabit. At ang pinakamabigat, ang mga dokumentong nagpapakitang ginamit ni Ramil ang kanyang pangalan bilang guarantor sa mga pautang na hindi niya alam. Hindi lang kita niloko, Ramil, bulong niya. Ang mga daliri ay dahan-dahang sumasayay sa keyboard. Ginamit mo rin ang pangalan ko para sa mga kasalan ng kaya kong ikulong. Tiningnan niya ang oras. 2:00 ng madaling araw. Bukas, o sa halip, mamayang umaga, ay makikipagkita siya kay Santi upang ipakita ang lahat ng ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta ng may pagdududa. Pupunta siya ng may hawak na mga sagot. Ngunit may isang tanong na nananatiling walang sagot. Ang koneksyon ni Ramil sa pamilya ni Santi. Ang kumpanyang yon, Villamor Realty Ventures, at pag-aari ng mga kapatid ni Santi. Bakit may transaksyon si Ramil sa kanila? At bakit hindi ito binanggit ni Santi kahit kailan? Isinara niya ang laptop at tumingin sa kisam. Bukas, makakakuha na ako ng mga sagot sa lahat ng bagay. 8:00 ng umaga, dumating si Dalisa sa opisina ni Ate Santi Villamor. Suot ang kanyang best na blazer, isog regalo mula kay Yana nung nakaraang Pasko, at hawak ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok! Sabi ng boses ni Santi mula sa loob. Binuksan niya ang pinto at natagpuan si Santi sa kanyang desk, nakasalamin at may kape sa kamay. Numiti ito nang makita siya. Nungit ang ngiti ay bahagyang naglaho ng mapansin ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Dalisay, buti naman at nakarating ka. Kumusta ka na? Kumusta si Yana? Okay naman kami, sagot niya, inilapag ang folder sa desk. Pero may kailangan akong ipakita sa'yo. Umupo si Santi ng tuwid, itinabi ang kape. Ano yon? Binuksan ni Dalisay ang folder at inilabas ang mga dokumento. Na-audit ko ang lahat ng transaksyon ni Ramil sa nakalipas na 5 taon. Natagpuan ko ang mga peking lagda, ghost employees at mga pondong nilipat kay Kiara. May ebidensya rin ako ng paggamit niya sa pangalan ko bilang guarantor sa mga pautang na hindi ko alam. Tahimik na sinuri ni Santi ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumadaloy sa bawat pahina. Paminsan-minsan ay humihinto siya, itinataas ang kilay sa ilang mga detalye bago magpatuloy. Ito ay sapat na, sabi niya sa wakas, inilapag ang mga papel. Sapat na upang magsampa ng kaso. Fraud, falsification of documents, at iba pa. Ngunit kailangan kong itanong, handa ka na ba? Ang paghaharap na ito ay hindi magiging madali. Haharapin mo si Ramil sa korte. Haharapin mo si Kiara. Haharapin mo ang lahat ng sasabihin nila tungkol sa'yo. Umupo si Dalisay sa harap niya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Alam ko. Ngunit hindi na ako natatakot, Santi. Sa loob ng 8 taon, natakot ako. Natakot akong mawala si Ramil.
Natakot akong hindi sapat ang aking ginagawa. Natakot akong mag-isa. Ngunit nang makita ko siya sa airport na may kasamang iba, natanto ko. Hindi ko siya kailanman nawala. Kailanman ay hindi siya akin. May kung anong kumislap sa mga mata ni Santi. Isang bagay na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Kung gayon, maghahanda ako ng mga papeles. Ngunit bago yon, may isa pa akong kailangang itanong. Ano yon? Ang transaksyon na natuklasan mo. Ang Villamor Realty Ventures. Bakit hindi mo ito itinanong sa akin? Napatigil si Dalisay. Tiningnan niya si Santi sa mga mata. Hinahanap ang anumang senyalas ng pagkukunyari. Inaasahan kong ikaw mismo ang magsasabi sa akin. Sagot niya ng mahinahon. Ngunit dahil itinatanong mo, anong koneksyon mo kay Ramil? Bumuntong hininga si Santi, inalis ang salamin at minasahe ang tulay ng kanyang ilong. Ang Villamor Realty Ventures ay pag-aari ng aking mga kapatid. Hindi ko alam na may transaksyon si Ramil sa kanila hanggang sa sinabi mo sa akin. Ngunit pagkatapos mong umalis nung nakaraang linggo, sinuri ko ang mga record ng kumpanya. At ano ang nakita mo? Nakita ko na may utang si Ramil sa aking kapatid. Malaking utang. 1,000,000 piso na hindi pa niya nababayaran. Ginamit niya ang pangalan ng kumpanya upang makakuha ng pautang sa bangko. Ngunit ang pera ay hindi dumaan sa Villamor Realty. Dumiretso ito sa kanyang personal account. Napalunok si Dalisay. Kaya ang transaksyon na yon ay bahagi rin ng kanyang pandaraya? Oo. At handa akong patunayan yan sa korte. Handa akong ilabas ang mga record ng aking pamilya upang matulungan kang manalo sa kasong ito. May kuanong init ang dumalay sa dibdib ni Dalisay. Salamat, Santi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot niya, ibinalik ang salamin. Trabaho ko ito. At higit sa lahat, kaibigan kita. Hindi ko hahayaang makuha ni Ramil ang lahat habang ikaw at si Yana ang nagdurusa. Nang gabing yon, habang inihahanda ni Dalisay ang hapunan para kay Yana, tumunog ang kanyang telpon o isang hindi kilalang numero. Sandali siyang nag-alinlang, bago sumagot. Hello? Alam mo, akala ko matalino ka? Sabi ng boses sa kabilang linya. Boses ni Ramil. Ngunit mukhang hindi ka natuto. Anong ginagawa mo, Dalisay? Naghahanap ka ng ebidensya laban sa akin? Nag-iipon ka ng mga dokumento? Nanigas ang katawan ni Dalisay. Nilinggo niya si Yana na abala sa pagguhit sa kanyang notebook. Hindi alintana ang tawag. Paano mo nalaman? May mga mata ako kahit saan. Huwag mong kalimutan. Ako ang nagtaguyod sa'yo sa loob ng 8 taon. Alam ko ang lahat ng iyong galaw. Kaya't kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo at sa batang yan, itigil mo na ang ginagawa mo. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng mga hakbang na pagsisisihan mong lahat. Ramdam ni Dalisay ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang takot na matagal niyang inilibing ay muling sumulpot, bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng takot, may isang bagay na mas malakas. Ang alaala ng gabing yan sa airport. Ang imahe ng kamay ni Ramil sa baywang ni Kiara. Ang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ramil, sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig na mga kamay. Wala ka ng kontrol sa akin. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa'yo. At kung gusto mo akong pigilan, kailangan mo akong harapin sa korte. Bago pa siya makasagot ni Ramil, ibinaba niya ang tawag. Huminga siya ng malim, pilit na pinapakalma ang sarili. Nang lingunin niya si Yana, nakatingin na pala sa kanya ang bata. Mami, sino yon? Tanong ni Yana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umupo si Dalisay sa tabi ng anak, niyakap ito ng mahigpit. Wala anak. Walang dapat ipag-alala. Hindi na tayo magkakaroon ng problema kay Papa. Talaga po? Tanong ni Yana. Ang boses ay mahina. Talaga, sagot ni Dalisay. Hinalikan ang noon nito. Ipapangako ko sa iyo, anak. Hindi na natin hahayaan pang mawala ang ating kapayapaan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang banta ni Ramil ay hindi basta-bastang mawawala. Ngunit sa sandaling yon, habang hawak niya ang kanyang anak, alam niyang handa siyang harapin ang lahat. Kinabukasan, pumalik si Dalisay sa opisina ni Santi, dala ang lahat ng dokumento. Buong umaga nilang inayos ang mga papeles, tiniyak na walang puwang para sa pagdududa.
Sa tanghali, numiti si Santi sa kanya. Handa ka na ba? Tanong nito. Handa na ako, sagot niya. Kung gayon, magsasampa na tayo ng kaso, sabi ni Santi. Inilapag ang huling dokumento sa mesa. Laban kay Ramil at Kiara, fraud, estafa, at falsification of documents. May sapat tayong ebidensya upang makasigurado na hindi sila makakatakas. Nang araw na yon, nilagdaan ni Dalisay ang mga papeles na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Nang lumabas siya ng opisina ni Santi, pakiramdam niya ay may isang malaking bigat na naiangat sa kanyang mga balikat. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya na ang may kontrol sa kanyang buhay. Sa gabi, habang pinapaliguan si Yana, tumunog muli ang kanyang telpono. Sa pagkakataong ito, si Santi ang tumatawag. Dalisay, may balita ako, sabi nito, ang boses ay seryoso. Nakatanggap ako ng kopya ng kaso. Nakatakda na ang unang pagdinig sa loob ng 2 linggo. Napahigpit ang hawak ni Dalisay sa telpono. 2 linggo? Oo, at Dalisay. Handa ka bang harapin si Ramil? Handa ka bang tumayo sa harap ng hukom at sabihin ang lahat ng katotohanan? Tumingin si Dalisay kay Yana, na abala sa paglalaro ng mga patak ng tubig sa batya. Noumiti ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng kawalang malay at tiwala. Sa sandaling yon, alam niya ang sagot. Handa ako, Santi, sabi niya ng mahinahon. Sa loob ng 8 taon, tumahimik ako. Sa loob ng 8 taon, hinayaan kong kontrolin ni Ramil ang aking buhay. Ngunit hindi na. Sa pagkakataong ito, haharapin ko siya. Haharapin ko siya ng buong tapang. Hindi para sa akin, kundi para kay Yana. Kung gayon, maghahanda tayo, sabi ni Santi. Sa loob ng 2 linggo, lahat ng lihim ay mabubunyag. Nang ibaba ni Dalisay ang tawag, tumingin siya sa salamin sa banyo. Nakita niya ang isang babae na pagod, may mga mata na may bahid ng pagod at takot. Ngunit nakita rin niya ang isang babae na hindi na sumusuko. Isang babae na handang lumaban. 2 pang linggo, bulong niya sa sarili, at pagkatapos magsisimula na ang tunay na laban. Hinaplos niya ang ulo ni Yana, pinatuyo ito ng tuwalya. Halika na anak, matulog na tayo. Bukas, marami pa tayong gagawin. Mommy, sabi ni Yana, ang mga mata ay inaantok. Mananalo ba tayo? Yumuko si Dalisay at hinalikan ng nonang anak. Oo anak, mananalo tayo. Hindi dahil sa gusto nating manalo, kundi dahil sa nararapat lang. At sa wakas, makukuha na natin ang hustisya na matagal na nating hinihintay. Nang gabing yon, habang natutulog si Yana sa kanyang tabi, hindi makatulog si Dalisay. Tiningnan niya ang kisame, iniisip ang mga susunod na araw. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Alam niyang magsisikap si Ramil na sirain siya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya kayang mawala. Ang kanyang determinasyon. Binuksan niya ang kanyang notebook at isinulat ang mga salitang yon na paulit-ulit niyang binabasa sa mga nakalipas na linggo. Hindi ako biktima. Ako ay isang babaeng babangon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang yon. Ang umaga ng unang pagdinig ay dumating na tila isang bagyong hindi inaasahan. Nagising si Dalisay ng 5:00, mas maaga kaysa sa nakaugalya niya at natagpuan ng sarili na nakatitig sa kisame ng maliit na silid na inuupahan nila ni Yana. Ang puso niya ay parang tambol na walang tigil sa pagtugtog sa loob ng dibdib niya. Tumabi si Yana sa kanya. Ang maliit na kamay ay humahaplos sa braso niya. Mami, okay ka lang? Tanong ng bata, ang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Napanghiti si Dalisay, pinilit na maging matatag para sa kanyang anak. Oo anak, kailangan lang nating maging matapang ngayong araw ha? Tumango si Yana, ang mga mata ay may kislap ng tiwala. Panalo tayo mami, alam ko! Ang mga salitang iyon mula sa kanyang 7 taong gulang na anak ay nagbigay kay Dalisay ng lakas na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Nagbihis siya ng simple, ngunit propesyonal na damit, isang puting blusa at itim na palda na matagal lang nakasabit sa kanyang aparador.
Hindi na niya kailangan ng mamahaling damit para patunayan ang kanyang halaga. Pagdating nila sa korte, sinalubong sila ni Santi na nakanghiti. Suot nito ang kanyang itim na gown ng abogado at ang presensya niya ay nagbigay kay Dalisay ng kakaibang kapanatagan. "Handa ka na ba?" tanong ni Santi, ang boses ay mahinahon. Huminga ng malalim si Dalisay. "Kailangan kong maging handa." Pumasok sila sa silid ng hukuman at agad na nakita ni Dalisay si Ramil na nakaupo sa kabilang panig. Nakasuot ito ng mamahaling dark blue suit, ang mukha ay tila walang anumang pag-aalala. Sa tabi niya ay si Kiara, nakasuot ng pula na damit na tila sinasadya niyang isuot upang magmukhang makapangyarihan. Sa unang pagkakataon, hindi nangiinig ang mga tuhod ni Dalisay. Sa halip, may kakaibang apoy na nag-alab sa kanyang dibdib. Isang determinasyon na matagal nang natutulog. "Hinihiling ko sa lahat na tumayo. Ang korte ng Quezon City ay nasa sesyon na." Pahayag ng hukom. Isang babaeng nasa 50 na may matangos na muka at matalim na mga mata. Nagsimula ang pagdinig sa mga formalidad, ngunit hindi nagtagal bago dumating ang pinakamahalagang bahagi. Tumayo si Santi at ipinakilala ang mga ebidensya. "Ang kagalang-galang na hukom, nais naming ipakita ang mga dokumento na nagpapatunay ng pandaraya sa pananalapi ng kumpanya ng Ramil Villamor Construction," sabi ni Santi. Ang boses ay malinaw at matatag. Inilabas niya ang mga papel. Bawat isa ay may selyo at lagda na kinolekta ni Dalisay sa loob ng mga linggo ng pagmamatyag. Ang mga bank statement, ang mga kontrata, ang mga peking lagda, lahat ay naroon, nakaayos at malinaw. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na si Ramil Villamor ay naglipat ng malaking halaga mula sa pinagsamang account nila ng kanyang asawa patungo sa isang personal na account na hindi alam ni Dalisay Villamor. Bukod pa rito, may ebidensya ng mga ghost employees na kumukuha ng sahod ng walang aktwal na trabaho. Naramdaman ni Dalisay ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang ilan ay puno ng awa, ang iba ay puno ng paghuhusga. Ngunit hindi siya kumurap. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag. "Hindi ako sang-ayon!" Biglang sigaw ni Ramil, tumatayo mula sa kanyang upuan. "Mga peke ang mga dokumentong yan. Binayaran niya ang abogado para gawin yan." "Order! Order sa korte!" Sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay pumutol sa silid. "Mr. Villamor, kontrolin ang iyong sarili. May oras ka para magsalita." Pilit na umupo si Ramil, ngunit ang kanyang mukha ay pula sa galit. Tiningnan niya si Dalisay na may puot, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito natakot. "Naipaliwanag mo ba ang mga transaksyong ito, Mr. Villamor?" tanong ng hukom. "Ang mga yan ay mga lehitimong gastos ng kumpanya," sagot ni Ramil, ang boses ay nanginginig. "Hindi ko alam kung paano nakuha ng asawa ko ang mga dokumentong yan, ngunit hindi yan totoo." "Kung gayon, maari mo bang ipaliwanag kung bakit ang mga lagda sa mga dokumentong ito ay hindi tugma sa iyong aktwal na lagda?" tanong ni Santi, na naglabas ng isang piraso ng papel. "Ipinakita namin sa korte ang isang notarized na dokumento na may iyong lagda at ihinambing namin ito sa mga lagda sa mga kontrata ng kumpanya. Malinaw na hindi magkatugma." Natahimik ang silid. Kitang-kita ang kaba ni Ramil habang pinagmamasdan ang mga dokumento. Iyan ay maaaring pagkakamali ng aking sekretarya. Hindi ko alam." "Mr. Villamor, ikaw ang presidente ng kumpanya. Ikaw ang pumipirma sa lahat ng mga kontrata," puto ni Santi. "Paano naging pagkakamali ng sekretarya ang lagda mo?" Hindi nakasagot si Ramil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay namutla. Naramdaman ni Dalisay ang isang kakaibang pakiramdam, hindi kasiyahan, ngunit isang tahimik na kumpirmasyon. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ay nahuhuli na sa kanyang mga kasinungalingan. "Gusto naming tawagin ang susunod na testigo," sabi ni Santi na tumingin kay Kiara. "Si Kiara Mendoza." Naramdaman ni Dalisay ang pag-igting sa kanyang balikat. Hindi niya inaasahan na tatawagin si Kiara. Ngunit nang tumayo ang babaeng pula ang suot,
May kakaibang kaba sa kanyang mga mata. Umakyat si Kiara sa kinaupuan ng testigo at nanumpa. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag. Ang mga daliri ay maputi. Miss Mendoza, ano ang iyong relasyon kay Ramil Villamor? Tanong ni Santi. Nag-alinlangan si Kiara. Ang mga mata ay kumikislap kay Ramil na tila sinusubukang magpadala ng senyales. Kami ay magkasama. Romantikong magkasama. At alam mo ba nakasal si Ramil sa panahon ng inyong relasyon? Oo, mahinang sagot ni Kiara. Alam ko. Kung gayon, alam mo na nakikiyapit ka sa isang lalaking may asawa? Hindi ko alam na... Naputol si Kiara. Ang boses ay nanginginig. Akala ko hiwalay na sila. Sinabi niya sa akin na hiwalay na sila. Hindi totoo yan! Sigaw ni Dalisay, hindi napigilan ang sarili. Ngunit agad siyang tumahimik nang hawakan ni Santi ang kanyang braso. Pasensya na, Your Honor, agad na sabi ni Santi. Ang aking kliyente ay emosyonal lamang. Tiningnan si Dalisay ng hukom na may pangunawa. Naiintindihan ko, ngunit kailangan nating mapanatili ang kaayusan. Huminga ng malalim si Dalisay, pinilit na pakalmahin ang sarili. Tiningnan niya si Kiara at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng babae. Takot. Hindi ito ang makapangyarihang babae na nakita niya sa airport. Ito ay isang babaeng sinusubukan ding iligtas ang sarili. Miss Mendoza, alam mo ba ang tungkol sa mga ghost employees sa kumpanya ni Ramil? Tanong ni Santi. Hindi ko alam ang anumang tungkol sa mga yan. Mabilis na sagot ni Kiara. Wala akong kinalaman sa negosyo niya. Hindi ko alam ang anumang tungkol sa pera. Pero nakikinabang ka sa perang yan, hindi ba? Ang mga mamahaling regalo, ang mga biyahe, ang apartment na inuupahan mo? Hindi ako... Naputol si Kiara. Ang mga mata ay nanlalaki. Ibinigay niya yan sa akin. Hindi ko alam kung saan galing. Kung gayon, hindi mo itinatanggi na tumanggap ka ng mga regalo at pera mula sa isang lalaking may asawa, habang ang kanyang legal na asawa at anak ay halos walang-wala? Natahimik si Kiara. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi siya nakasagot. Wala nang karagdagang katanungan, Your Honor, sabi ni Santi. Pagbaba ni Kiara mula sa kinaupuan, hindi siya tumingin kay Ramil. Sa halip, dumiretso siya sa pinto ng silid ng hukuman at umalis ng hindi lumilingon. Naramdaman ni Dalisay ang kakaibang awa sa kanyang puso para kay Kiara. Hindi siya ang kaaway. Siya ay isa lamang babaeng nahuli sa web ng kasinungalingan ni Ramil. Nang matapos ang pagdinig, tumayo ang hukom. Magpapahayag ako ng desisyon sa Lunes. Samantala, mananatili ang kaso na ito sa korte. Habang lumalabas sila ng silid, hinawakan ni Santi ang kamay ni Dalisay. Magaling ka! Tunay na magaling! Hindi ko alam kung kakayanin ko pa yan, bulang ni Dalisay. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na. Sa wakas ay pinayagan niyang manginig. Kaya mo at gagawin mo, matatag na sabi ni Santi. Nang gabing yon, habang natutulog si Yana sa kanyang tabi, hindi makatulog si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang kakaibang pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang mukha nito ay payapa sa pagtulog. Panalo tayo, anak, bulong niya. Sana. Dumating ang Lunes ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Dalisay. Nang pumasok sila sa silid ng hukuman, puno na naman ang mga upuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakita ni Dalisay si Ramil sa kanyang karaniwang upuan. Sa halip, nakaupo ito sa isang sulok. Ang kanyang suit ay kulubot, ang kanyang mukha ay haggard. Umupo ang hukom at tiningnan ang mga dokumento sa kanyang harapan. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensya at testimonya, narito ang aking desisyon. Naramdaman ni Dalisay ang paghawak ni Santi sa kanyang kamay. Isang tahimik na suporta. Sa kaso ng pandaraya at paglabag sa tiwala laban kay Ramil Villamor, napatunayan ng korte na ang mga akusasyon ay may sapat na batayan. Ang mga ebidensya ng peking lagda at ghost employees ay malinaw at hindi maikakaila.
Narinig ni Dalisay ang malalim na buntong hininga ni Ramil mula sa kabilang panig. Kaya naman ipinapahayag ng korte na si Ramil Villamor ay nagkasala sa pandaraya at paglabag sa tiwala. Ang lahat ng ari-ariya na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya ay ibabalik sa legal na may-ari si Dalisay Villamor. Dagdag pa rito, obligado si Ramil Villamor na magbayad ng sustento sa kanyang anak na si Yana. Naramdaman ni Dalisay ang mga luha na bumagsak sa kanyang mga pisingi. Hindi niya napigilan. Ang mga ito ay luha ng kaginhawahan ng tagumpay ng pag-asa. Tumingin siya kay Ramil at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaking natalo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi na siya ang makapangyarihang lalaking nakita niya sa airport. Siya ay isang lalaking nawala ng lahat. Nang lumabas sila ng silid ng hukuman, niyakap siya ni Yana. "Mami, panalo tayo! Sinabi ko sa iyo!" Napangiti si Dalisay, niyakap ang kanyang anak na mahigpit. "Oo, anak, panalo tayo." Tumingin siya kay Santi na nakangiti sa kanya. "Congratulations, Dalisay! Karapat-dapat ka!" "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi ni Dalisay, ang boses ay puno ng emosyon. "Hindi mo kailangan. Ang makita kang malaya ay sapat na," sagot ni Santi. Nang gabing yon, habang nagluluto si Dalisay ng hapunan para sa kanyang anak at kay Santi, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: kapayapaan. Hindi perpekto ang kanyang buhay, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, malaya siya. Tiningnan niya si Yana na tumatawa sa tabi ni Santi at napangiti siya. Hindi na siya ang babaeng natatakot. Hindi na siya ang babaeng umaasa sa isang lalaking hindi naman talaga nagmamahal sa kanya. Siya si Dalisay, isang ina, isang mandirigma, isang babaeng babangon. At ito lamang ang simula. Ang araw ng desisyon ay dumating ng tahimik, walang kulog o malakas na hangin. Nakaupo si Dalisay sa bench sa labas ng courtroom, hawak ang kamay ni Yana habang hinihintay ang huling pahayag ng hukom. Hindi siya kabado, hindi na. Sa nakalipas na 2 linggo, natutunan niyang maniwala sa kanyang sarili, sa mga ebidensyang kanyang inilatag, at sa katotohanang hindi siya nag-iisa. Naramdaman niya ang presensya ni Santi sa kanyang tabi, tahimik na nagbibigay ng lakas. Hindi niya kailangan sabihin ng anuman. Sapat na ang nakaupo siya roon. "Mami, mananalo ba tayo?" tanong ni Yana, nakataas ang muka. Napanghiti si Dalisay at hinaplos ang buhok ng anak. "Nanalo na tayo, anak. Kahit ano pa ang sabihin ng hukom, nanalo na tayo." Pumasok ang clerk at tinawag ang pangalan ng kaso. Tumayo si Dalisay, hinawakan ang kamay ni Yana at sabay silang naglakad papasok. Sa kabilang dulo ng courtroom, nakita niya si Ramil, payat na mumutla, nakayuko. Hindi siya nito tiningnan at hindi rin siya nito kinaya. Pormanda binasa ng hukom ang desisyon. Bawat salita ay tila hinubad ang bigat na daladala ni Dalisay sa loob ng 8 taon. Ang bahay sa Quezon City, sa kanya at kay Yana. Ang savings account, hinati ng patas. Ang negosyong itinayo nila ni Ramil, ang kanyang bahagi ay kanya ng buo. At ang mga account ni Ramil, na freeze, nakabinbin ang karagdagang pagsusuri sa pandaraya. Nang marinig ang huling bahagi, naramdaman ni Dalisay ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi sa harap ng mga taong ito. Pero nang hawakan ni Santi ang kanyang balikat at marahang pisilin, halos lumua siya. "Mami, panalo tayo!" bulalas ni Yana. Hindi napigilan ang saya. Sa kabilang panig, narinig ni Dalisay ang mahinang pagbagsak ng upuan. Luminon siya at nakita si Ramil na nakatayo, namumula nakakuyong ang kamao. Binuksan nito ang bibig para magsalita, pero walang lumabas. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, nakita ni Dalisay ang isang lalaking tuluyan ng nawala ng salita. Hindi siya naawa, hindi na. Lumabas siya ng courtroom kasama si Yana at Santi, at sa labas, sinalubong sila ng sikat ng araw. Malaya siyang huminga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi siya nagmamadaling umuwi para magluto, maglinis o maghintay ng isang taong hindi naman darating.
Santi, salamat, sabi niya humarap sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ito nang wala ka. Numiti si Santi, mainit at tapat. Ginawa mo ito, Dalisay. Ako lang ang nag-abot ng papel, ikaw ang humawak ng laban. Nang gabing yon, sa maliit na apartment na inuupahan nila, nagdiwang sila ng simpleng hapunan. Nagluto si Dalisay ng adobo, ang paborito ni Yana, at bumili si Santi ng cake mula sa bakery sa kanto. Hindi magarbo, pero puno ng tawa at kwento. Mami, sa bahay na ba tayo uwi? Tanong ni Yana habang kumakain. Tiningnan ni Dalisay ang anak at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot sa tanong na yon. Oo anak, babalik tayo sa bahay natin. Hindi na tayo aalis doon. Nakangiting numunguya si Yana at may kung anong kumalma sa puso ni Dalisay. Ang bahay na yon, ang lugar kung saan siya nasaktan, kung saan niya iniyakan ang kanyang mga gabi, ay magiging simula ng kanyang bagong buhay. Lumipas ang ilang araw. Maaga siyang gumising, hindi para maghanda ng almusal para sa isang taong hindi nagpapasalamat, kundi para gumawa ng lista ng mga kliyente. Kinuha niya ang lumang laptop, inayos ang kanyang resume, at sinimulang balangkasin ang kanyang plano. Isang accounting service. Maliit sa simula, pero sa kanya. Hindi niya kailangan ng malaking opisina o maraming empleyado. Kailangan lang niya ng tiwala sa sarili at ang mga taong naniniwala sa kanya. Mommy, anong ginagawa mo? Tanong ni Yana. Nakaupo sa tabi niya habang nagtatype siya. Gumagawa ng plano, anak, para sa negosyo natin. May negosyo tayo? Napangiti si Dalisay at hinalikan ng noo ng anak. May negosyo ako at ikaw ang magiging inspirasyon ko. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, nagsisimula ng gumuho ang mundo ni Ramil. Nalaman niyang na-freeze ang kanyang mga account nang tangkaing mag-withdraw para sa isang business meeting. Pulang-pula ang kanyang mukha nang ipaliwanag ng bank teller na may court order. Tinawagan niya ang kanyang abogado, sumigaw, nagmakaawa. Wala ring nangyari. Ramil, kailangan mong harapin ito, sabi ng abogado sa kabilang linya. Hindi ito mawawala kahit sumigaw ka. Umuwi siya sa kondo na inuupahan niya. Hindi na niya kayang bilhin ang bahay na minsan ay kanya. Binuksan niya ang pinto at nakita si Kiara na nakaupo sa sofa, nakatitig sa kanyang phone. Kumusta? Tanong nito, hindi man lang tumingin sa kanya. Na-freeze ang accounts ko, lahat. Tumigil si Kiara. Dahan-dahan nitong inibaba ang phone at tiningnan siya. Hindi na may pag-aalala, kundi may pag-aaral. Lahat? Oo, lahat. Wala akong ma-access. Tumayo si Kiara, kinuha ang bag na nasa tabi ng pinto. Hindi ito nagmamadali, hindi nagalit. Parang nagawa na nito ang desisyong ito ng matagal na. Ramil, kailangan kong umalis. Napakunot ang noo ni Ramil. Ano? Bakit? Kasi wala ka ng pera, sagot ni Kiara, prangka at walang emosyon. Hindi kita minahal dahil sa pera mo, pero hindi rin kita kayang mahalin nang wala nito. Huwag mo akong tingnan na parang nagulat ka. Alam mong ganito tayo. Napaatras si Ramil. Kiara, sandali lang. Wala nang sandali, Ramil. Natapos na ang lahat nung nahuli ka ng asawa mo sa airport. Hindi mo ba nakita? Kahit kailan, hindi mo ako pinili. Pinili mo ang sarili mo. At ngayon, wala ka nang mapipili. Binuksan ni Kiara ang pinto. At bago lumabas, lumingon ito sa kanya. Alam mo, minsan iniisip ko, kung pinili mo lang ang pamilya mo, hindi ka mawawala ng lahat. Pero hindi mo ginawa, kaya heto ka ngayon. Isinara nito ang pinto. Naiwan si Ramil sa tahimik na kondo, napapaligiran ng mga kasangkapang hindi niya kayang bayaran. Sa isang babaeng, hindi naman talaga sa kanya. Naupo siya sa sofa. Hinawakan ng kanyang ulo. Walang luha. Hindi na siya marunong umiyak. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang pang-aapi sa babaeng nagmahal sa kanya ng 8 taon. Dalisay? Bulong niya, nag-iisa. Pero wala nang sasagot. Wala na siyang karapatan.
3 linggo matapos ang desisyon, tumayo si Dalisay sa harap ng isang maliit na opisina sa isang commercial building sa Quezon City. Binasa niya ang karatula na kakagawa lang. Dalisay Accounting Services. Simple, malinis, profesional. "Mami, dito ba ang opisina mo?" Tanong ni Yana, nakatingin sa karatula. "Oo anak, dito." "Pwede ba akong tumung?" Napatawa si Dalisay at niyakap ang anak. "Oo naman, ikaw ang magiging assistant ko. Pero ang trabaho mo ay mag-aral ng mabuti at maging masaya." Pumasok sila sa loob. Maliit na espasyo, isang lamesa, isang upuan, isang computer na binili mula sa kanyang unang ipon. Hindi pa ito perpekto, pero sa kanya ito. Hindi ito utang sa sinuman, hindi ito kontrolado ng sinuman. Naupo si Dalisay sa kanyang upuan, binuksan ang computer at tiningnan ang kanyang listahan ng mga unang kliyente. 3 pa lang, mga dating kakilala na naniwala sa kanya, mga negosyanteng nangangailangan ng tulong sa kanilang books. Hindi malaki, pero simula. Sa hapon, dumating si Santi dala-dala ang isang halaman para sa kanyang opisina. Isang maliit na sansevieria na inilagay niya sa tabi ng bintana. "Para sa bagong simula," sabi niya, nakangiti. "Salamat, Santi. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo." Umiling siya. "Hindi ako ang naglagay ng karatula sa pinto. Ikaw, ako lang ang sumuporta sa isang taong alam kong kayang tumayo mag-isa." Tiningnan siya ni Dalisay at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 8 taon. Hindi takot, hindi pangamba, kundi isang tahimik na katiyakan na nasa tamang lugar siya. "Santi, gusto mo bang manatili para sa hapunan? Magluluto ako." Ngumiti si Santi at may init sa kanyang mga mata. "Saan mo gusto? Dito o sa inyo?" "Dito, sa opisina ko, sa unang hapunan sa aking sariling negosyo." At nang gabing yon, habang kumakain sila ng adobo sa maliit na lamesa ng kanyang opisina, si Yana na tumatawa sa tabi, si Santi na nagkukwento ng mga lumang kaso, napagtanto ni Dalisay na hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng tawag, nagtitiis ng kasinungalingan, natatakot na mawala ang isang lalaking hindi naman talaga sa kanya. Siya si Dalisay. Isang ina, isang negosyante, isang babaeng natutong lumaban para sa sarili. At sa unang pagkakataon, buong puso siyang naniniwala na karapat-dapat siya sa lahat ng kanya nakamit. Ang umaga ng Lunes ay nagsimula sa tunog ng kalansing ng susi sa pinto ng opisina ni Dalisay. 10 minuto pa bago mag-alaotso, ngunit nariyan na siya, nakaupo sa likod ng mesa. Bukas ang laptop at nakalatag ang mga papel na kanyang binabasa. 3 buwan na ang nakalipas mula nang opisyal niyang irehistro ang Dalisay Accounting Services at sa wakas, may sarili na siyang espasyo. Hindi malaki ang opisina. Isang kwarto lamang sa ikalawang palapag ng isang gusali sa Cubao na may 2 lamesa, 3 upuan at isang lumang aircon na maingay tuwing sisimulan. Ngunit para kay Dalisay, ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa loob ng 8 taon. "Ma! Ang dami mong papel!" Sigaw ni Yana mula sa sulok. Nakaupo sa maliit na upuan habang may 2 krayon at coloring book. "Kasi may meeting tayo mamaya, anak. May bagong kliyente." "Talaga? Sila po ba yung may parang bahay na malaki?" Napangiti si Dalisay. "Oo, sila nga. Kaya kailangan ko mag-ayos ng mga papel na ito para sa kanila." Tumango si Yana at bumalik sa kanyang pagguhit. Tahimik ang opisina, tanging ang tunog ng keyboard at ang pagsulat ng lapis ang naririnig. Sa pagkakataong ito, hindi nakaramdam si Dalisay ng pagod. Sa halip, may kakaibang sigla sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na ang bawat oras na ginugugol niya dito ay para sa kanya, para sa anak niya, para sa kanilang kinabukasan. 9:00 nang dumating ang unang kliyente. Si Mang Ben, isang matandang may-ari ng hardware store sa Kamuning, na nagpasya na iayos ang kanyang mga libro matapos siyang i-refer ng kanyang kumpare. Umupo siya sa harap ni Dalisay, inilapag ang isang supot na puno ng mga resibo. "Pasensya na ma'am, magulo po talaga," sabi ni Mang Ben, kinakamot ang ulo.
Hindi po ako marunong sa mga ganito. Yung dati kong taga-account, ewan ko ba basta na lang nawala. Okay lang po, Mang Ben. Ayusin natin yan. Mahinahong sagot ni Dalisay. Kinuha ang supot at binuksan ito. Sa loob ng ilang minuto, nakita niya ang gusot na mga resibo, ilang bank statements, at isang lumang notebook na may sulat kamay na talaan. Marami po kayong benta noong nakaraang buwan. Sabi ni Dalisay, itinuro ang isang resibo. Pero hindi po lahat ng gastos ninyo ay naitala. Kailangan nating i-organize ito para makita natin kung saan napupunta ang pera. Namula si Mang Ben saya. Totoo po, ma'am. Hindi po kasi ako marunong. Yung asawa ko, siya po ang humahawak noon pero... Hindi na tinapos ni Mang Ben ang pangusap. Ngunit naintindihan ni Dalisay. May mga kwentong hindi na kailangang sabihin, mga pagkawala, mga pagbabago, mga bagay na hindi na maibabalik. Narinig niya ito sa paraan ng pagbaba ng boses ni Mang Ben, sa pag-iwas ng kanyang tingin. Hindi po kayo mag-aalala, Mang Ben, sabi ni Dalisay, inilapag ang mga papel. Ako po ang bahala. Babalik po kayo sa Webes at makikita ninyo ang malinaw na talaan ng lahat. Talaga po? Sige. Maraming salamat, ma'am. Nang umalis si Mang Ben, napalingon si Dalisay kay Yana na nakatitig sa kanya. Ma, ang galing mo! Bulong ni Yana, may paghanga sa mga mata. Bakit naman? Kasi kinakausap po sila na parang kaibigan, hindi po kayo natatakot. Napahinto si Dalisay. Totoo, hindi na siya natatakot. Hindi na siya ang babaeng natatakot magkamali, natatakot na hindi makasunod sa inaasahan ng iba. Sa loob ng 8 taon, sanay siyang magtago sa anino ni Ramil, na ang kanyang halaga ay sinusukat lamang sa kung gaano siya kahusay mag-alaga ng tahanan. Ngunit dito, sa maliit na opisina sa Cubao, siya ang may hawak ng panulat. Oo, anak. Mahina niyang sagot. Hinawakan ng pisngi ni Yana. Marunong na ako. Kinagabihan, dumating si Santi dalang isang paper bag mula sa Jollibee. Nakanggiting siya habang pumasok sa opisina na nakita si Yana na natutulog na sa maliit na sofa sa sulok, ang coloring book ay nakapatong sa kanyang dibdib. Busy day? Tanong ni Santi, inilapag ang bag sa lamesa. Oo, pero magandang busy, sagot ni Dalisay, itinabi ang mga papel. May 2 bagong kliyente ako ngayon. Yung isa, si Mang Ben, may hardware store. Yung isa naman, isang online seller na kailangan ng audit. Galing mo talaga. Umupo si Santi sa harap niya. Alam mo, nung sinabi mo sa akin na magtatayo ka ng sariling accounting service, naisip ko, sigurado na ba siya? Pero ngayon, nakikita ko, hindi lang ito trabaho para sa'yo. Ito ang paraan mo para bumangon. Napatingin si Dalisay sa kanya, may lalim ang mga mata. Santi, alam mo bang nung unang sabihin mo sa akin na kaya kong gawin ito, hindi kita pinaniwalaan? Akala ko, masyado na akong matanda para magsimula muli. Akala ko, wala na akong karapatan mangarap. At nayon, napangiti siya. Tumingin sa natutulog na si Yana. Nayon, natututo na akong maniwala. Tumayo si Santi at kinuha ang 2 burger mula sa bag. Inilapag ang isa sa harap ni Dalisay. Binuksan ang kanyang sarili. Kumain ka muna. Hindi ka pwedeng magutom habang nagtatrabaho. Alam mo, parang ugali mo na ang mag-alaga sa akin. Hindi ko kasalanan na nakakatuwa kang alagaan. Sagot ni Santi, may ngiti sa mga labi. Tahimik silang kumain. Sa labas, ang mga ilaw ng Cubao ay nagliliwanag. Ang tunog ng mga sasakyan ay malayong marinig. Sa loob ng opisina, ang tanging tunog ay ang mahinang paghinga ni Yana at ang kaluskos ng papel ng burger. Dalisay, sabi ni Santi matapos ang ilang minuto. May gusto akong itanong sa'yo? Ano yon? May plano ka ba para sa Sabado? Napahinto si Dalisay. Wala naman. Bakit? Kasi may pupuntahan tayo. Yana, ikaw, at ako. May ipapakita ako sa inyo. Santi, ano yon? Hindi ko sasabihin. Surprise! Napaling si Dalisay, ngunit hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Sige, pero kung puro aso ang pupuntahan natin,
Magagalit ako. Hindi naman, promise. Itinaas ni Santi ang kanyang kamay na parang sumusumpa. Mas maganda pa nga sa aso. Ano bang mas maganda sa aso? Basta, hintayin mo. Dumating ang Sabado nang may maaliwalas na kalangitan. Sinundo sila ni Santi ng 8:00 ng umaga, nakapark sa labas ng apartment na inuupahan ni Dalisay at Yana. Nakasakay si Yana sa likod, nakabusangot ang mukha dahil ginising siya ng maaga. Tito Santi, saan po tayo pupunta? Tanong ni Yana, inaantok pa. Malapit na anak, sandali lang. Nagmaneho si Santi patungo sa may Marikina at huminto sa isang tahimik na kalye na may mga puno ng acacia. Sa dulo ng kalsada, may isang maliit na bahay na kulay puti, may berdeng bubong, at isang maliit na harden sa harapan. Ano to? Tanong ni Dalisay, nakatingin sa labas. Baba tayo. Lumabas sila ng sasakyan. Nilapitan ni Santi ang pinto ng bahay, kinuha ang isang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Santi, ano ginagawa mo? Tanong ni Dalisay naguguluhan. Pasok tayo. Sa loob, ang bahay ay maliit ngunit maliwanag. May sala na may malalaking bintana, isang kusinang may bagong cabinets at 2 kwarto sa dulo ng hallway. Amoy pintura pa ito na para bang kakarepaint lang. Kanino tong bahay na to? Tanong ni Dalisay. Sayo, sagot ni Santi mahinahon. Napatigil si Dalisay. Ano? Sayo, Dalisay, bumili ako nito nung nakaraang buwan. Akala ko kailangan mo ng lugar na sayo talaga. Hindi inuupahan, hindi pansamantala. Isang lugar na matatawag mong iyo. Hindi makapagsalita si Dalisay. Tumingin siya kay Santi pagkatapos sa paligid. Nakita niya ang mga bintana na nagpapasok ng sikat ng araw. Ang maliit na hardin sa labas, ang kusinang sapat para sa 2 tao. Santi, hindi ko kayang... Hindi mo kailangan bayaran ako. Hindi ito utang. Hindi ito pabor. Ito ang bahay mo, Dalisay. Para sa'yo at kay Yana. Pero, bakit? Lumuluha na ang mga mata ni Dalisay. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Lumapit si Santi, hinawakan ang kanyang kamay. Kasi, karapat-dapat ka. Hindi mo ba nakikita? Mula nung araw na nakita-kitang tumayo sa harap ng korte, alam kong hindi ka babalik sa dati. Hindi ka na ang babaeng naghihintay ng tawag. Ikaw na ang babaeng gumagawa ng sariling paraan. At gusto kong makita kang masaya sa lugar na hindi ka magigising sa takot na mawala ito. Tumulo ang luha ni Dalisay. Hindi niya napigilan. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang mabuhay sa mga bagay na hindi kanya. Sa bahay ni Ramil, sa pera ni Ramil, sa buhay na inayos ni Ramil. Ngunit dito, sa maliit na bahay na ito, wala siyang ibang utang na loob. Ito ay regalo, hindi kondisyon. Ma, bakit ka umiiyak? Tanong ni Yana, hinila ang palda ni Dalisay. Masaya lang ako, anak. Sagot ni Dalisay, pinahid ang luha. Masaya lang talaga ako. Tumakbo si Yana sa loob ng bahay. Ginalugad ang mga kwarto, binuksan ang mga pinto, tumalon sa sofa. Ma! Ang ganda! May sarili akong kwarto! Natawa si Dalisay at sa likod niya, narinig niyang tumawa rin si Santi. Alam mo, sabi ni Santi, lumapit sa kanya, noong una kitang makilala, akala ko ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Pero ngayon, napatunayan ko, hindi ka lang matatag, matapang ka, at hindi mo kailangang mag-isa. Tumingin si Dalisay sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pag-aalinlangan. Hindi siya natakot sa posibilidad na may magmamahal sa kanya nang hindi niya kailangang magpanggap. Santi, sabi niya, mahina ang boses. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kailangan walang tanggapin na may taong handang manatili. Sa hapon habang naglalaro si Yana sa hardin, umupo sila ni Dalisay sa maliit na balkona, umiinom ng kape. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga ibon at ang malayong tawa ni Yana. Dalisay, sabi ni Santi,
Hindi kita minamadali. Alam ko may pinagdaanan ka, pero gusto kong malaman mo, handang maghintay. Hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat ka sa tamang panahon. Napatingin si Dalisay sa kanya, sa mga mata niyang tapat at walang halong pagkukunyari. At sa sandaling yon, naalala niya ang kanyang sarili noong mga buwan pa lamang. Agbabaeng natatakot, nag-aalinlangan, hindi alam kung paano magtiwala muli. Alam mo, Santi, sabi niya, nung una, akala ko ang pag-ibig ay pagtitiis. Akala ko, ang maging mabuting asawa ay ang manahimik, ang magparaya, ang maghintay. Pero ngayon, narito ako. May sariling negosyo, may sariling bahay, may anak na masaya. At narito ka, hindi para kunin ang lahat ng ito, kundi para samahan ako. Oo, sagot ni Santi. Hinawakan ang kanyang kamay. Kasi, hindi ko kailangang kunin ang anuman. Yun na ang lahat. At kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay na ito. Hindi bilang may-ari, kundi bilang kakampi. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, inilapag niya ang kanyang ulo sa balikat ni Santi. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang kumalma ang kanyang puso. Nang gabing yon, habang kumakain sila ng sinigang na niluto ni Dalisay sa bagong kusina, napansin ni Yana ang isang bagay. Ma, si Tito Santi po ba ang bagong tatay ko? Napahinto si Dalisay, napatigil ang kutsara sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Santi, na tahimik lang, may ngiti sa mga labi. Anak, sabi ni Dalisay, hinawakan ang kamay ni Yana. Hindi mo kailangang tawagin siyang tatay kung hindi mo gusto. Pero siya ang kaibigan natin. At mahal niya tayo. Ah, okay, sabi ni Yana at binalik ang atensyon sa kanyang pagkain. Pero pwede ko pa rin siyang tawaging tito? Oo naman, sagot ni Santi. Kinurot ang pisngi ni Yana. Tito na lang muna. Wala naman akong hinahabol. Tumawa si Yana at ang tawa niyang yon, malinis walang bahid ng pag-aalala, ang siyang nagpatunay kay Dalisay na tama ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi para kay Ramil, hindi para sa mga taong humusga sa kanya. Para sa anak niya, para sa sarili niya. Nang malapit nang matulog si Yana, pumasok si Dalisay sa kwarto nito. Nakahiga si Yana, nakatingin sa kisame. Ma, sabi ni Yana, masaya ka na ba? Napahinto si Dalisay. Umupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ng kamay ng anak. Oo anak, masaya na ako. Bakit? Kasi meron na akong lahat ng kailangan ko. May trabaho ako, may bahay tayo, at meron akong anak na pinakamamahal ko sa mundo. Pero si Tito Santi, mahal mo ba siya? Napangiti si Dalisay. Mahal ko siya, pero hindi katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Iba yon. Okay lang ba na mahalin mo siya? Oo anak, okay lang kasi hindi nawawala ang pagmamahal ko sa'yo kapag may iba ako minamahal. Lumalaki lang ang puso ko. Tumingin si Yana sa kanya at sa mga mata ng bata, nakita ni Dalisay ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Kapayapaan. Ma, gusto ko dito, sabi ni Yana. Gusto mo dito, sa bahay na to? Oo. Kasi dito hindi ka umiiyak. Naramdaman ni Dalisay ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat, ng paglaya, ng pagtanggap. Oo anak, dito na tayo, hindi na tayo aalis. Hinalikan ni Dalisay ang noo ni Yana, at nang makatulog ito, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya si Santi na nakaupo sa sala, nakabukas ang libro. Natulog na siya? Tanong ni Santi. Oo, umupo si Dalisay sa tabi niya. Santi, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito ng tama, pero hindi mo kailangang sabihin, putol ni Santi. Naiintindihan ko. At hindi ako nagmamadali. Ang mahalaga, nandito ka. Nandito kayo. At yun ang sapat na. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana. Ang buwan ay maliwanag,
Ang mga bituin ay kumikislap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nakaramdam ng takot sa darating na araw. Alam mo, Santi, sabi niya, nung unang araw na nakita-kitang muli sa korte, akala ko babalik ako sa dati. Akala ko, matatakot ako, mag-aalinlangan. Pero narito ako ngayon. May sariling bahay, may sariling negosyo, may anak na masaya. At meron akong taong nakaunawa sa akin nang hindi ko kailangang ipaliwanag. Ganyan talaga ang pag-ibig, Dalisay. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Nararamdaman mo lang. Napangiti si Dalisay. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagtaka kung bakit siya pinagdaanan ng lahat ng ito. Hindi na niya kailangan ng sagot. Ang kailangan lang niya ay ito. Ang tahimik na gabing ito. Ang anak na natutulog sa kabilang kwarto. Ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Gusto mo bang manatili ka rito ngayong gabi? Tanong ni Dalisay mahina. Kung papayag ka? Sagot ni Santi. Papayag ako. At nang gabing yon, habang natutulog si Yana sa kanyang bagong kwarto, at si Santi sa sofa sa sala, naupo si Dalisay sa balkona, nakatingin sa mga bituin. Naalala niya ang babaeng naghihintay sa airport, nakakapit sa kamay ng anak, na may pusong puno ng pag-aalinlangan. Hindi na siya yon. Siya si Dalisay, isang ina, isang negosyante, isang babaeng natutong lumaban at manalo. At sa unang pagkakataon, buong puso siyang naniniwala na ang lahat ng ito. Ang sakit, ang pagsubok, ang pagbangon, ay hindi na sayang. Lahat ito ay nagdala sa kanya dito, sa lugar na ito, sa buhay na ito, sa buhay na sa kanya na. At sa ganitong paraan, nagwakas ang kwento ng isang babaeng minsang nawala sa sariling buhay. Ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa pinakamagandang paraan na posible. Hindi madali ang naging daan ni Dalisay. May mga gabing tila ba wala ng liwanag sa dulo ng tunnel? May mga sandaling parang mas madaling sumuko na lang at tanggapin na ganito na talaga ang buhay. Ngunit tuwing titingnan niya si Yana, tuwing mararamdaman niya ang init ng kamay ng kanyang anak, may lakas siyang nahahanap na hindi niya alam na kayang taglayin. Ang pagtataksil ni Ramil ay maaaring nagdulot ng sakit, ngunit hindi ito ang nagwakas sa kanya. Sa halip, ito ang naging simula ng kanyang pagbangon. At sa paglipas ng panahon, napatunayan niya na hindi siya kailanman naging mahina. Natutulog lamang ang kanyang lakas, naghihintay sa tamang panahon upang magising. Ngayon, habang nakatingin siya sa bagong bahay na kanilang tinitirhan, habang naririnig niya ang tawa ni Yana sa kabilang kwarto at ang bangayad na paghinga ni Santi sa tabi niya, napangiti siya. Hindi habil sa pera o sa mga ari-ari na nabawi niya, kundi dahil sa kapayapaang natagpuan niya sa kanyang sarili. Sapagkat sa huli, ang tunay na tagumpay ni Dalisay ay hindi ang kasong napanalunan niya o ang negosyong naitatag. Ang tunay niyang tagumpay ay ang pagkatutong mahalin ang sarili, hindi bilang isang may bahay na naghihintay ng pagpapahalaga mula sa iba, kundi bilang isang buong babae na alam ang kanyang halaga. At sa mga babaeng nakikinig sa kwentong ito, yang mga maaaring nasa katulad na sitwasyon, yaong mga nakakaramdam na wala na silang pag-asa, nais naming ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. May mas magandang kabanata pa na naghihintay sa inyo. Kung naging inspirasyon sa inyo ang paglalakbay ni Dalisay, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang kwentong ito sa mga taong maaaring nangangailangan ng paalala na kayang bumangon mula sa pagkabigo. Sapagkat tulad ng natutunan ni Dalisay, ang pagtatapos ng isang kabanata ay hindi katapusan ng kwento. Ito ang simula ng isang mas magandang pagliko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.